Bugbog sarado. Wala man lang nagawa. Talagang dominated. Aba, hindi nakaporma. Yan po ang nangyari dito po sa laban ng Grandmaster Hans Mok Niemann at former World Champion Grandmaster Ding Liren sa kakatapos lang po na Speed Chess Championship 2025. Ito po yung knockout na nangyayari ngayon. Sa mga bago po sa Speed Chess Championship, may tatlong format po yan. 5 minutes plus 1 second increment, lalaruin po nila lang 1.5 hour. 3 minutes plus 1 second increment na lalaruin ng isang oras, at bullet 1 plus 1 na 30 minutes lalaruin. So, sa 5 plus 1 segment pa lang, ito po ang nangyari. So, sa first game po, no, puti po si Hans. Ang tinira niya po ay E4, E5. Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Bishop C5. So, typical na Italian, Gioco Piano, nag D3 lang, Knight F6, tapos C3 lang. Yan talaga. Talagang paulit-ulit na yan. Mainline po kasi yan ang Gioco Pianissimo. So, pagka C3 po, nagdi-D6, nagka-castling, and then A5 yan. So, the idea of A5 is to not allow yung B4, tapos etong bishop na to, talagang may atrasan yan. Okay, so pagka A5 po, nag-bishop to G5, ito pong si Hans Mok Niemann, na naghahamon po ng agresibong laro. Kasi kadalasan dyan, H6 ganyan eh. Anong ginawa ni Ding? Nag-H6 na nga. Nag-bishop to H4 and then nag-G5. Yun. Talaga magulo pag ganyan yung opening eh. Kaya yung iba hindi po nagpipin. Yung iba nag-knight dito. Pero Niemann, no? Gusto niyang paguloyin yung posisyon. Anyway, nag-bishop G3 po yan. Nasinagod lang ng castling, which is the main line. Nag-knight to D2 and then nag-bishop to A7 lang. So, ayaw niya nang matempuhan pa or later on kasi gaganon. Kaya talagang inuuwi po yan eh. Anyway, pagka-uwi po ng bishop, nag-rook to E1. Para saan yung rook E1? Bibigyan ng space dito yung kabayo. May mga ganun po na maneuver yan. Nasinagot ni Ding ng knight to H7. Para saan yan? Ba't umatras, coach? Abay, gustong bombahin. Kailangan may depensa kasi ito pong pawn na nasa may G5. Kaya sinagot po yan ng knight F1 and then nag-H5 na nga. Pagka H5, nag-H4 lang. At ito po ay linya pa rin, popular. So, ang gustong gawin dito ni Niemann, pag kinapture mo, bishop takes, wala na yung atake. Parehong basag yung king side at lalamang ang puti doon. Pero ang kadalasan po tinitira dito is G4 talaga, tinutulak. At pagkatulak, umaatras po yung kabayo. Ayun. At pagkaatras ng kabayo, tumira po ng knight E7 si Ding Liren, linya pa rin. Since wala pong ginagawa yung knight dyan, lilipat naman siya dito. Pupunteriyahin niya po yung po na nasa may H4 na sinagot ng queen to D2. Alam niyo ang gusto niya mangyari. Pag pumunta ka dito, ayun, papasok naman. Kaya, kining mo ban muna yan eh. At pagka king move, dito na po nagkaroon ng novelty. Kasi ginawa na pala ito before sa isang laro na kung saan nag-D4 po ang white. Pero si Hans Mok Niemann, abay, tumira po ng knight to E3. D4 po yung number 1 engine move. Ito po is second best. At ang sabi po ng engine, equal na equal as of the moment. Tumira po yan ng knight G6 na sinagot ng D4. Ayun, nag-D4 din pala. Pero delayed. Ang problema po ng D4, mapapalit po o makakapture po yung H4 na ginawa naman. Ngayon, bakit binigay yan? Kasi po, may bawi naman daw dito po sa may E5 pero hindi kinapture yan. Alam niyo bakit? Kasi pag kinapture niya po ngayon yan, tatamaan ka ng knight G6 lang. Oh, hindi mo basta-basta pwedeng capture dahil kukulungin ka. Ngayon, pag hindi mo tinake, siya yung takes, mababawi, 1 pawn down ka, di ba? Kaya ang ginawa po ni Niemann is nag-knight to F1 lang. So, sige lang, kainin mo, takes, ang lakas naman ng sentro na sinagot ni Ding Liren ng queen to G5, defending the E5 pawn, nag-knight naman sa may D5, hitting the pawn on C7 na hindi dinipensahan. Hindi dinipensa ni Ding, tinira ni Ding yung number 1 engine move, atras lang tayo. Yun, no? Atras lang. Para saan? Tutulak na ganun. Binigay na yung C7 na kinapture naman ni Niemann, and then, nag-rook lang sa B1 or B8 na mali. Aba, matindi po ang pinapatira po ng engine din eh. Ang gusto pong gawin ng engine, ignore mo yan.
i-B5 mo. Grabe namang engine yan. Blitz yung laro eh. Ayan oh. I-B5 mo lang daw. Anong meron dyan? Example, kainin natin libre. Abay, capture lang dito. Ay, itakas natin. Oh. Di ba quality up? Abay, pagka H4 daw eh, looking good pa daw yan sa block. May pressure pa dito. Ayan oh. Grabe, may kukulungin ka kasing ganun eh. Di ba? Oh, yun ang problema. Lamang pa daw, no? Anyway, hindi yun yung ginawa eh. Nag-rook to B8, ito pong si Ding Liren, na kung saan biglang nagkaroon na konting kalamang at slightly better ang puti. Nag-knight to B5, tapos nag-bishop to B6, knight to D6, ayun, no? So, nanghihinain na. Nag-H4 naman, nasa ngayon, abay, hindi na daw maganda. Hindi na daw maganda kasi endgamein lang daw yan. Ayan o, capture, takes, tapos takes. Lamang na pawn. Pero si Niemann, abay, hindi niya nakita yun. Umatras eh. At pagka-atras, kinapture naman ni Ding Liren yung D4. Balik lang po natin, hindi daw maganda yun. Ang tama tira daw is take sa queen bago mo kainin. Ano, libre. Diba? O, kaso ang ginawa is, nag-pawn-takes nga, kinapture. Uy, mali, balik lang natin, no? Ang dapat daw po kasi is capturein ito. Pagka knight takes G5, may knight to F5. Ang ganda. Ang ganda ng knight F5. Ayan, no? Pag kinapture mo to, magpo-pawn takes lang. Ayan, na-threat pa rin yung knight. Ganun po mangyayari, no? Anyway, kinapture niya agad yun eh. Binawi naman or pinalit yung Reyna. Of course, binawi. Ayun, nakain yung G4. So, okay na naman si Ding. Pagdating sa oras, lamang pa siya ng 40 seconds kung tama yung mat ko. Anyway, nag-knight B3 hitting the bishop na umatras lang sa E5. Nakakapagtaka oh. Di nyo kinain to. Libre. Natakot siya sa check later on pagka ganun. Ewan ko. Di niya po kinain eh. Ang ginawa niya is nag-bishop to E5. Nag-bishop to E5 naman. Knight takes to E5. And then, nag-rook lang sa D1. Abay, develop lang po ng kanyang tore. Nakahit po dito yung pawn. Hindi pa kinain eh, no? Nag-develop lang. Anyway, tinulak yung pawn. Ayun, tumalon yung kabayo. Ganda ng pupuntahan na square, oh. No? Anyway, nag-knight to F6. Umatras muna yung bishop. Nagtulak ng pawn. And then, F4. Abay, agresibo si Niemann. Ibalik lang natin. Ang pinapatira po is capture ka lang daw. O, tapos saka ka mag-F4. Anyway, in-F4 niya muna. Ayun, halos ganun din ang pangyayari. Nakapag-rook to D8 yan. Tumalon yung kabayo with a check. Tag-king move at dito matindi. Dito matindi. Malalaman mo talagang wala sa kondisyon. Tingnan nyo po ha. Nag-king move. Hitting the pawn. Tumalon yung kabayo. So, ang pinaka-tema niya siguro is dito. No? Tapos kain. Pagka rook takes, capture. Persado ka, pawn takes, sila structure. No? Nag-knight doon. Okay din yung tira ni Niemann. Tinatanggal niya yung knight na yan. Malakas eh. So, nag-capture lang po sa F5. Kinain yung E4 or E5. Umatras yung bishop, hitting the pawn. At dinipensa ng bishop C5. And then, nag-king move. Pagka-king move, nag-capture. King takes, hitting the knight. Tumakbo sa D3. Pagkatakbo sa D3, nag-oven file. O ayan, very equal ha. 24 seconds si Ding Liren. 14 si Niemann. Nag-rook to D2. Abay, pusang gala. Ngisay agad. Ngisay agad. Na hindi nakita ni Ding Liren yung tamang tira. Alam niyo sa mga grandmaster, abay, napaka-sharp po nila sa mga ganitong klaseng tactics. Kita nila agad yan. Usually. Kaso hindi po nakita ni Ding Liren ang best move. Kayo, alam niyo ba kung anong best move? Post niyo yung video. Pero sasabihin ko na. Kasi, ang tinira ni Ding Liren is nag-rook to D6. Intending to go rook to D8. Pipilahan niya. Balik natin. Ang problema, may napakasimpleng tactics. Check. Okay. Different check. Capture. Pagka-capture mo, takes. Saka ka check. Ayun. Hindi mo pwedeng tikman to kasi may gayon. Pag umilalim ka, hindi ka pwede dito. Rekta mati yan eh. Ayan o, matipon ka pa. Matipon. Ngayon, pag dito ka naman pumunta, may ganun pa rin. Sanggalamati night nga lang.
24 seconds pa si Ding. Na-miss niya yun. 24 seconds Di ba dating world champion? Dapat basic sa kanila to. Former world number 2. Si Magnus tinatalo pero grabe yung na-miss, no? So ganyan nangyari. O di lumamang na naman. Ayan, no? Babagsak yung pon eh. So nag-1 po na. Nag-Roxito. Check. Wala na. Malinis eh. Oops. Okay. Alright. Ayan, dadahan-dahanin, check. Ubos. Ayan, ito, talagang sinima na to kasi mababa na masyado. Sa dito nga po, naubusan ba yan ng oras o nag-resign na lang? Anyway, completely losing na dahil may dalawang pass pawn. At yun po nangyari game 1. May game number 2. Mabilisin nating tingnan. Panalo na naman ito pong si Niman eh. Grabe pagkapanalo ni Niman dito. Nothing special. Endgame lang. At si Ding Liren mismo ang nagbablunder kahit na lamang. Tingnan niyo po kung paano po siya nagkamali dito. Ayan, no? Ayan, napa 1 pawn down. Napa 1 pawn down lang na malinis ng ganun. Ayan, 1 pawn down na. Ayan, dadaan-dahanin lang. Napakasimple, very equal. Tapos biglang magbablunder lang ng ganun. Wala na. Losing endgame to definitely. Okay, so very equal. Tapos bigla magbablunder, mawa 1 pawn down, resign na naman. So yan po nangyari game number 2. Game number 3 na tabla, pero game number 4, tingnan nyo na naman. Eto, dito ako na nalungkot. Tingnan nyo puti dito si Ding. English opening na may pagka-symmetrical linya yan. Isolated yung pawn diba? Tingnan natin Ayan. Okay. Alright. Lamang na si Ding. Considered as winning na nga yan. Tingnan nyo, namumuti na po eh. Namumuti na yung baro. Almost +2 na. Bakit ang sagwa ng pawn structure? No? Ngayon, si Niman tumira ng si Ding Liren pala nag-rook D1 muna and then nag-H6 tapos nag-H4. Mali pa nga yung H4. Di daw kailangan. Ang tinira niya is H4. Prevent niya po ito. Pero ang best move dun is bishop C7. Ang idea is pwedeng gumanon. Kaso, gumanon, nag-Queen B6. At ang Queen B6, alam niyo po, ang daling i-deduce nito na winning na eh. Kainin mo lang to, kainin mo to, tapos tirahan mo dito. Yan. May ganon kasimple. Ganon kasimple yung ating nakikitang pagkapanalo. Sige, kung i-confirm ko lang mamaya mali ako eh. Yeah. Winning ka na, rook D6. Yung rook C6, rook D8 eh. Pag umangat dito, kasi pag din may ganon, saka ka lang daw mag-G4. Hindi pala ganon kadali, no? Pero definitely better. Definitely better. No? Kasi pag counterplay dito, wala, may rook D7 lagi eh. Bilis po ng bawi eh. No? Kumbaga, ipit na ipit. Pero tingnan niyo po si Ding Liren. Ang tinira niya? Ba't ako natawa? May idea po siya na pag in-capture mo libre, may kain dito, di ba? Tapos magka-quality up. Pero, na-miss niya yung pinakasimple. Kakainin yung reyna mo, 1 pawn down ka. Ang lukot nun. Walang iya. Pasado ka rook C4. Baka dito nga pasado nun kasi makakain 1 pawn down ka eh. Kasi dito, may ganun eh. Hindi ka makaalis kasi may ganyan. Ayan, may pass pawn bigla. Malinis na pass pawn. Wala, naparesign na lang. Grabe yung pass pawn, tuloy-tuloy. Grabe yung pagkatalo niya dyan, no? So, ang score, 3.5 out of 4. At hindi pa natapos dun yung problema ni Ding. Alam niyo ba, after 11 rounds, 11 games, alam niyo anong score? 10-1 in favor of Hans-Mok Niemann. 2 tabla lang ang nakuha ni Ding. Pakita ko sa inyo, ito po. Ayan, 2 tabla lang ang nakuha. Game 3, game 5, tapos tinalo po siya hanggang game 11. Muntik nang ma-adapt ni Niemann si world champion Ding Liren. Tapos nakadalawang sunod finally. Pero wala eh. Ayun nangibabaw pa rin ang tindi ni Hans-Mok Niemann. At ano po ang final standing? Ito po ang final standing.
Grabe katambak. Ay, hanip na yan. Matindi si Niman. No? Grabe. Alam nyo, dalawang bagay yan. Sobrang lumalakas si Niman sa mga panahong ito, lalo na sa fast time control, which is, nakikita naman natin, maganda yung laruan niya sa mga fast time control. At pangalawa, talagang lumilipas na. Ito pong si Ding Liren. Ano ba ibig sabihin na lumilipas? Ibig sabihin, nalilipasan na ng panahon. Medyo wala na. Hindi na natin makita o hindi na nagbalik yung dating 2800 na Ding Liren. Lakas nito dati, pero ngayon parang pinupugo na lang ni Niman. Wow. Anyway, ano po ang mangyayari sa mga susunod na bakbakan? Ito po, tingnan po natin yung bracketing. Ayan na. So, si Magnus, makakalaban niya yung mananalo kay Fabi saka kay Prag. At magkalaban po sa isang grupo, Dennis Lasabik at Hans Mukniman. Ayan, tinalo kasi ni Lasabik si Arjun . So, sila magkalaban. Tapos, si Ali Reza naman, makakalaban niya yung mananalo kay Nepo at kay Anish Giri. And of course, eto, gusto ko sanang i-live to . Hikaru Nakamura versus Grandmaster Wesley So. Magandang laban din yan. Ayan, so abangan nyo po yung mga susunod na video, daming tournament. Marami po ngayon i-analyze sa laro. Okay, abangan nyo po yun. Muli, ito po yung Coach Speedmaster Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po mga kapiyahe. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.